Pusa. Yan, may pusa ba kayo? Eto, sabi ni Sir Baldo, SDN din po ba pagkain ng pusa ninyo? Bala ko po ipakain sa pusa ko sa sobrang ganda ng quality sa dog ko. Eto po siguro sinasabi niya, baka SDN, Super Dog Nutrition, the best dog food in the multiverse. Super Dog Nutrition 42, original. O baka naman Super Dog 42 na beef. Ayan, pwede rin pakain yan sa mga dogs. Super Dog Nutrition 28. Ito po, hindi ko po rin ni-recommend to for cats. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo yung mga pusa. Mga obligate carnivores sila. They have to have meats in their diet. Hindi sila kagaya ng mga aso na pwedeng iba, ginagawang vegetarian yung mga aso nila. To some extent, pwedeng kumain talaga ng mga vegetables and fruits ang mga dogs, pero it's not their natural food. No, they are descendants of wolves. They are 99.9% wolf. No, they share the same DNA. It's the same animal basically. Canis lupus ang parehong scientific name ng dog and wolf. Anyway, nag-produce kami nito yung Super Dog or Super Cat naman, Super Cat Nutrition SEN 42%. It's basically the same as SDN pero ang main ingredient nito ay tuna meal, poultry meal, and meat meal. So it's specifically made for cats. Pero alam nyo, to be very frank, I don't really endorse products na hindi ko gusto. I'm very frankly honest, brutally honest. Mas gusto ng aso ko, ay mga pusa namin, we have Maine Coon cats, we have British long-haired cats, meron din kami mga puspin or pusakal kasi nandito sila kung saan nakakalat. Doon sa Makamot, sa aming training center sa Manalo K9, mas gusto nila itong SDN. Oo, mas gusto nila yung pang-aso. For some reason, no? Anyway, pwede naman po. Before namin nilabas itong SCN, Super Cat Nutrition, SDN 42 naman po ang pinapakain namin sa mga pusa namin and they love it. Alam nyo, ito po kasi ang rationale dyan. No? Bakit namin pinapakain ng dog food yung mga pusa namin? Alam nyo, itong SDN was developed for our dogs. Dinevelop ko ito with the idea na dogs are carnivores and if you feed your dogs the same way that you feed carnivores, no, the same nutritional alam mo yun, yung profile, then your dogs will be much better. And it turned out, ang ganda talaga ng formula natin. For 8 years namin ginagamit. Ang ganda ng mga results namin. SDN is the best dog food in the multiverse. And it turns out, it's the best cat food din para sa amin. Scientists have recently discovered na cats fed formulas below 40% protein, nagkukos yan sa kanila ng decrease in muscle mass. Nag-atrophy yung mga muscles nila. Pero pag pinakain sila ng mga cat foods na with 40% up, then, ang ganda ng ng muscular mass nila. Very healthy mga pusa. And SEN has 42%, no? Much within yung range na ideal. Na maraming mga cat foods talaga sa market na mababa yung protein content nila. Kinakain naman ng pusa, oo, kasi may nilalagay silang mga pampalasa, mga gustong-gusto ng mga pusa, yung amoy. Pero yung ingredients talaga, hindi ganun kaayos. Hindi siya talaga formulated for carnivores. Imagine this, no? Mga wolf. Yung mga wild na mga wolf or mga coyote or yung mga wild dogs. Ano ba kinakain nila sa wild? Well, depende kung anong mahuli nila. Pwedeng mga hares or mga rabbits. Pwedeng mga malalaking animals like mga deer, mga baboy ramo, usa, o deer nga yung usa. Tapos mga moose, depende kung anong mahuli nila, no? Basically, mga prey animals. Mga animals kinakain ng mga wolves. Ano bang kinakain naman ng tiger or ng lion or ng mga wildcats? Di ba? Same thing. They eat the same thing, walang pagkakaiba. Wala naman nakasulat doon sa, halimbawa, deer, no? Wala naman nakasulat sa deer, oy, para lang to sa mga dogs, or para lang to sa mga cats, di ba? Or para lang to sa mga lions, or para lang to sa mga coyotes, or wolves. Wala naman ganon. So, it's basically how wolves and wild cats were designed para kumain ng mga animals, para makontrol yung population. O hindi, susobran man yung population ng mga prey animals sa ecosystem and
the whole ecosystem was designed by God para maging balansyado. Okay, so yun yung idea ng pagpapakain ko sa mga dogs ng SDN and pagpapakain ng mga cats ng SDN din. Di ba? So, kung hindi mo ito lang, huwag nyo gagawin. Huwag kayong magpapakain ng dog food sa mga pusa, yung mga ordinary dog foods. Kasi mga ordinary dog foods, less than 40% ang protein yan. So, this is an exception to the rule kasi mataas ang protein ito. Isa kasi sa mga considerations kung bakit delikado magpakain ng dog food sa mga pusa is ang baba ng protein ng karamihang dog food. So meron kasing mga essential amino acids na tinatawag. Ang amino acids ay mga building blocks of protein, and protein is very much needed ng katawan, for the formation of bones. 50% of bones by volume is protein. Cartilage, kailangan po yan ng skin, ng mga hairs, keratin is protein, and marami pang iba, kuko, iba-ibang mga sangkap ng katawan. Very important ang proteins. Ngayon, ang dogs, merong 10 essential amino acids, ibig sabihin hindi nila kayang i-synthesize ng katawan nila yan. Kailangan manggaling yan sa kinakain nila. Ang mga pusa, merong 11 essential amino acids. Kailangan galing yan sa kinakain nila. Hindi nila kayang i-produce sa sarili ng katawan yan. Okay, ano-ano yung 10 amino acids na essential for dogs and cats? Both dogs and cats. It's arginine, it's histidine, there's isoleucine, leucine, lysine, methionine, there is phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine. Yung 10 na yon, both dogs and cats, kailangan galing yan sa diet nila. Sa mga pusa, may isang extra essential amino acid, yung taurine. Taurine, hindi essential amino acids yan for dogs, but for cats, it is. So, it's a very crucial consideration kung papakainin mo yung mga pusa ng dog food. And usually dog foods are deficient pagdating sa proteins nga and essential amino acids. Pero itong SDN, kompleto po ito. Ang taas po ng lahat ng essential amino acids nito, including taurine for cats. Kaya maganda, pwede pong ipakain po ito sa mga pusa actually. Alright, so may mga nagsabi ko sa akin, si Dr. Abel Manalo, tinuturo na pwede pakain yung SDN sa mga pusa. O yung klaseng doktor yan, di ba niya alam na iba ang pagkain ng pusa, ibang pagkain ng aso? I understand all of that. Pare-pareho naman kaming mga vets na tinuruan ng feed formulation and kung anong mga considerations. Pero ito po kasing itong naging specialization ko or special interest ko nalaman ko po yung mga bagay-bagay niyan. Pwede po ito o kaya itong Super Dog Nutrition Beef, pwede po ito sa mga cats. Wag po yung SDN21 and wag itong SDN28. Medyo deficient siya sa mga nutrients na medyo delikado sa mga cats na mahina. Tama ba yung mga words ko? Anyway, yun po yung sinasabi ko. Pwede nyo pong ipakain yung SDN42 para sa mga pusa, although hindi ito labeled as cat food. Okay, so may mga tinatawag na extra label or labas ng label na pwedeng paggamitin. Iba pinapakain nga yung SDN42 natin or ibang mga variants natin SDN sa mga flower horns nila or mga carnivorous pets nila. Pwede naman po actually. Pero tingnan nyo rin, I cannot recommend yung off the label tuwiran na sabihin ko yung mga dog food natin pakain nyo na sa mga carnivorous fish because kailangan din po ng mga mga permits para i-declare na yung produkto ay para sa ganito ganire. Alright, so basically kasi yung SCN and SDN, it's almost the same formula naman talaga. Iba lang yung packaging. Pusa ay nasa harap nito. Aso naman, si Logan, nasa harap nito. Alright, so yun po yung sagot po ninyo. And salamat po sa paggamit nyo ng SDN, Sir John. Ayan, sabi niya, sobrang ganda ng quality.